May isang prangkisa nang magpapaalam sa PBA dahil ang prangkisa daw na to kulang sa pondo. Actually, bago pa lang daw to sa PBA pero naghihingalo na. Grabe ang clue, no? Hindi halata. Bali nagsimulang umingi ang rumor na to sa social media nung nagpahiwatig ang spin sa kanilang official page tungkol sa isang bilyonaryong businessman na isa rin daw sports avid fan matagal na. Gusto niya magkaroon ng sariling franchise na hindi lang siya nanonood kundi parte na rin siya mismo sa PBA. Balak din niya magkaroon ng pinaka-mabagsik na lineup na pinagsamang homegrown at foreigner. Sinabi ng spin ngayon, hindi daw muna nila papangalanan ng businessman na yan na bibili sa isang PBA team pero ginulat ng businessman na to mismo ilang officials ng PBA na siya pala ay agad nang gumagawa ng hakbang at processing para ma-finalize na to sa mga susunod na buwan. Dagdag pa ng spin. Minor details na lang daw ang pinaplansya. Koting kembot na lang, magkakaroon na sa wakas ng another franchise sa PBA pero sana expansion, hindi yung team na maaalis. Teka, sa tanong pala na anong team kayang bibilhin? Base nga sa clue, Titan Ultra ang mabibili. Titan Ultra? Kakapasok lang nila. Bakit naman papayag agad sila na bilhin ng isang bilyonaryo? Dagdag pa dun sa clue, ang benta franchise daw na to, siyang dahilan kaya hindi natuloy ang pag-trade nila ng kanilang star player patungong big teams. Nagmamadali pa naman sana ang player na to na makaalis. Kung nagtataka kayo, bakit biglang naging ganito ang sitwasyon ng Titan Ultra? Bali ganito po yan. Oo, papayag ang Titan Ultra sa gagawin nila. Pero hindi naman daw aalis ng tuluyan ang buong Titan. More on merging ang gagawin nila. Ayon kasi sa businessman na to, ang mangyayari parang impluwensya daw ng Phoenix at Pamilya Escandor. Walang mababago, ibang pangalan lang. Kung may babaguhin man, hindi mo na revamp. So ang owner ng Titan plus ang bibili magiging co-owner na rin niya. Kasi ang Titan Ultra po ngayon, kinulang daw sa pondo. Kaya kailangan nilang paghati-hatian ng gastos para hindi naman masyadong mabigat sa kanya. Parang ganun kasimple. Hinala ng mga tao, baka ito yung SGA or SM or Pure Gold or kahit anong Chinese owners na kumpanya. Hindi rin po totoo na sister team daw to ng Converge or Phoenix. Isang independent team daw na may laban at kayang sumabay sa under the table salary cap. Ang hinihintay na lang namin lumabas na sa bibig mismo ng bilyonaryo ang announcement niya sa mga susunod na buwan kasi konting-konti na lang daw ang kailangang asikasuhin. Kaya pala kapansin-pansin Titan Ultra, parang walang gana kahit sa pagkuha man lang ng import. Sayang no? Pang 13 team na sana eh. Kung hindi lang nagloko ang bibilhin nilang franchise. Gian Mamuyak ni-reveal sa isang interview kung bakit hanggang ngayon hindi ginagawa ang inaasahan niyang contract extension. Una sa lahat, pinahayag niya sa Ross na ayaw daw talaga niyang ma-trade dahil napamahal raw siya sa Ross at pamilya raw ang turing sa kanya ng prangkisang to. Gusto niya maging parte sa Ross family, manalo matalo. Basta nilinaw niya na gusto niya maglaro para sa Ross bilang kapitan, which is isa nga sa mga dahilan kaya hindi pa nabibigyang linaw ang trade deals nito sa Ginebra. Sinabi ni Gian Mamuyak sa interview niya after na matalo sa Blackwater, humingi siya ng increase pero sad to say hanggang ngayon hindi pa sila sumasagot. Isipin niyo mga kuys sa magagandang records nila recently, dapat nga lahat ng players nila binigyan ng increase. Deserve naman nila lahat yon. Hindi basta-basta yung effort na pinabibigay. Sobrang effort para sa mga players na pera-pera lang sa kanila, malaking disadvantage yan. Kahit sabihin natin na mag-champion sila, kung kulang sa sahod, hindi sila magiging masaya. Pero ibahin mo si Mamu, konting increase lang hiningi. Ang advantage sa Ross, kahit di mataas ang sahuran pero sagana naman sa playing time. At hindi lahat ng player may ganitong opportunity. Kaya yung iba, nanatili pa rin sa kanila. Maswerte ang rain or shine. Meron silang mga players na ganito. Mahirap kaya maghanap ng mga kagaya nila sa panahon ngayon. Sabi ni Coach Yeng, kahit hindi mo raw sahuran ang mga yan, matapat pa rin sa kanila. Pero sana, wag naman silang maging maramot sa mga players nila. Kasi kung tutuusin, mga efforts nila ang dahilan. Kaya naging contender sila ng consistent conferences.